Hello, Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung ano yung mga messages ni Leo for today. First message is change. Fear is not a good advisor. That's very true. 'Di ba? Kasi kung laging may takot, ay nako, walang mangyayari, walang magbabago sa buhay ninyo. Kasi lagi kayong matatakot and the takot is always going to hold you back. Yun ang laging pipigil sa iyo para baguhin or para magbago ang sitwasyon. Kasi kapag merong pagbabago, 'di ba? Laging maganda rin ang merong pagbabago kasi you are going to be heading towards progress, you're going to be heading towards pagpapaganda ng buhay mo. Kasi hindi naman tayo nagbabago na paatras, hindi ba? Kapag meron tayong pagbabagong gagawin sa buhay natin, pa-progress tayo, pa-asenso tayo, hindi ba? Kaya yung fear na yan, no, that is not a good one na alagaan natin sa puso natin. Kasi otherwise, wala tayong mapupuntahan, Leo. Wala kayong mararating kung lagi kayong magkakaroon ng takot. Okay? So, kaya ang mas maganda, 2026 na, baguhin na natin, no? Yung mga takot na yan, wag nang i-entertainin sa buhay ninyo. Okay? Bagkus, palitan ninyo yan ng love, palitan ninyo yan ng determination, palitan ninyo yan ng courage, ng inner strength. And kapag yan, mga yan, no, pag samasamahin ninyo, maaasenso kayo. Mapupunta kayo sa pag-evolve, no, ng buhay ninyo, ng entire life ninyo into a very beautiful life. Kasi kapag may takot, wala, may stuck ka lang. Kasi lagi kang, kahit may maganda kang plano, kung matatakot ka din naman gumawa ng paraan para ma-achieve mo yung mga plano mo, wala din, hindi ba? Hindi ka makakapag-take action. Kaya palitan natin, no? Palitan natin ng determinasyon, ng passion, ng inspiration para umalagwa na kayo sa buhay. Okay? So, we have warning, pay attention to the red flags. Ayan. So, importante din ito, no? Lalo-lalo na sa mayroong mga conversations, mayroong mga pag-uusap, transactions, mga ganon. Warning ito sa inyo na mapansinin ninyo, no? Yung mga lalong-lalo na kunyari may mga opportunity diyan, merong mga offer sa inyo kunyari, sige mag-invest ka, napakaganda nito, ang laki ng balik, ganito lang yung ano mo, yung capital mo, tapos ganito yung ano, that's a red flag already, 'di ba? Kasi sa kakapiranggot na ikakapital mo, tapos ang balik sa iyo 100 times, 'di ba? Parang unbelievable naman yata yun, hindi ba? So, that's a red flag. At saka, yung mga too good to be true, you know? Yung mga naririnig ninyong sa sarili ninyong judgment, it looks like too good to be true, that's a red flag. Okay? At kung ano-ano pa, depende sa mga pangyayari, depende sa mga pag-uusap ninyo, pakikipag-usap ninyo sa ibang tao. So, pansinin ninyo yon at wag kayong magdidesisyon agad-agad. Okay? Wag kayong kakagat, no, sa mga sinasabi ng iba dyan na, sige na, kaya ano na, go na, okay na, approve ka na hindi mo pa napag-iisipan. Okay? Huwag kayong maniniwala din sa mga sinasabi ng ibang tao na baka marang magsasabi sa inyo na, sige na, kasi baka maubos na to, kunin mo na, ganon-ganon, diba? So, yun, that's a red flag. Okay? You really need to use your own judgment and discernment on every situation. Lalo-lalo na sa mga ganyang nagmamadali or minamadali ka, nirarush ka, diba? Para hindi ka na makapag-isip. Tapos all of a sudden, marirealize mo, maiisip mo, at saka malalaman mo, budol pala. 'Di ba? So, wag tayong padalos-dalos. Okay? So, what else? We have nurture. Ayan. So, water your garden. Okay? Alagaan mo yung inyong sarili, Leo. Baka kasi nakakalimutan mo na alagaan ang inyong sarili. You are taking care of other people, 'di ba? Nag-aalaga ka ng ibang tao, pero yung sarili mo nakakaligtaan mo, 'di ba? Kaya ito reminder ito sa inyo. Water your garden.
nurture yourself, okay? Prioritize mo yung kalusugan mo. I-prioritize mo yung well-being mo, okay? Kasi unang-una, how can you take care of other people kung may sakit ka? 'Di ba? How can you take care of other people kung ikaw mismo hindi mo maalagaan ang sarili mo dahil meron kang physical discomfort na nararamdaman, 'di ba? Kaya you really need to take care of yourself first before you take care of other people. Or while you are taking care of other people, isabay mo na yung sarili mo. Alagaan mo din ang sarili mo. Also, spend some time, 'di ba, para maalagaan ang inyong sarili. Okay? So, what else? We have cut off. Let go of what no longer serves you. Ayan. Decluttering time na sa buhay mo, Leo. Maaring marami ditong negativity na nakabalot sa inyo sa ngayon. Kaya it's time for you to cut off. 'Di ba? Yung mga ganyan. Whatever it is that doesn't serve your best interest, whatever it is that doesn't serve your highest good, let them go. Putulin mo na yung connection mo sa mga bagay na yan, sa sitwasyon na yan, or sa mga tao na iyan. Okay? Kasi wala. Hindi tayo aasenso, hindi tayo uusad sa buhay kung puro, alam mo yun, yung punong-puno ang buhay natin ng negativity, ng toxicity, 'di ba? If you feel like it doesn't serve your best interest, let them go. Huwag mo nang ikip sa buhay mo. 'Di ba? Tanggalin na agad para magkaroon ka na ng room para sa mas mga positibong bagay, sitwasyon, experiences, and tao. Okay? Sa buhay mo. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. Adjacent possibilities. Ayan. So, pinapaalam lang sa inyo ng universe dito na meron pa around you, sa paligid mo, 'di ba? Sa likod mo, sa tagiliran mo, there are other possibilities na nandiyan din na po pwede mo din i-consider. Kasi baka nakafocus ka lang sa kung ano lang yung nasa harapan mo and you're not even looking at your back, on your side, 'di ba? At meron pa palang mas magagandang pwede mong i-consider na maging parte ng inyong desisyon, 'di ba? So, what else? We have number 27, walking away, no? Cut off, walking away, 'di ba? So, halos parehas lang ang ah, ang ibig sabihin nito, no? Na you need to walk away from something that doesn't serve your highest good. Okay? So, maybe dito, tignan mo, napakaganda ng harap mo, na pupuntahan mo, napakamaliwanag, very optimistic, very positive, 'di ba? So, doon ka mag-focus na nga, 'di ba? At kung ano tong nasa loob ng gate na to, you're walking away from that because for sure, hindi ka na masaya dyan. Hindi na maganda ang hatid na vibe ng kung ano man ang nandiyan dyan pa. So, that's good. 'Di ba? Na talagang maglalakas ng loob ka na putulin na ang connection mo sa kung ano man ang mga bagay na nandiyan dyan. We have the seed, no? Isa na to sa mga tao, no? Na mga deceiving people na dapat mong tanggalin sa buhay mo. Kasi baka yung taong ito, no, na very deceiving, yung manlolokong ito, baka kilala mo din, 'di ba? Baka kilala mo, baka parte ito ng circle mo, hindi ba? Kaya maaring madidiscover mo din na ito'y manloloko, 'di ba? Ito'y nambubudol lang, binubudol ka lang, 'di ba? Maaring mafe-figure out mo 'yan sa ngayon. Madidiscover mo na ganyan siya. Kaya isama mo na siya doon sa mga ika-cut off mo sa buhay mo. And be careful, okay? Be careful because there could be deceiving people around you. Pwedeng sa pamilya yan, pwedeng sa mga kaibigan, pwedeng sa trabaho, use your own judgment and discernment on this situation. Lakasan mo ang inyong radar, okay? Maging mapagmatsyag ka, be vigilant, be a keen observer, okay? Para ma-figure out mo kung merong mga taong ganito sa paligid mo, wag kang magtitiwala. No? Never ever trust 100%. Okay? Sa mga taong ganyan.
And as much as possible, kung pwedeng maiwasan, iwasan nyo na lang. So, we have Magician in the Mirror. Ayan. So, you are given that power sa ngayon, to manifest whatever it is that you want to manifest in your life. You are given that power sa ngayon, nasa inyong mga kamay, sa ngayon, ang kapangyarihan, para madala mo sa realidad mo kung ano yung mga pangarap mo, ano yung mga heart's desires mo, ano yung mga goals mo. Okay? So, take advantage of that power, na binigay sa iyo sa ngayon. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo. We have number 4. This is 4 of Cups. No? So, may offer. Ayan, may kamay. May binibigay sa iyo na cup. Pero, hindi ka nakatingin dun eh. Yun ang problema. Kasi baka ang iba sa inyo, you are not paying attention to the opportunities na sa mga blessings na nandiyan dyan, na ino-offer sa iyo ng universe, because you are focusing on kung ano man ang mga nawala sa iyo, ano man yung mga hindi dumating, ano man yung mga pinanghihinayangan mong mga bagay. Kaya hindi mo napapansin na may mga blessing na dumadating. May mga blessing na kumakatok sa buhay mo, hindi ba? So this could be a heads up para sa iyo, or this could be ano sa inyo, wake up call na tignan mo, Leo. Merong mga kumakatok na biyaya, merong mga kumakatok na opportunities sa iyo. So what else? We have 4 of Swords. So this is this is synchronicity. Ayan. So, this is synchronicity. Meron tayong dalawang 4. So, this is 4 of Cups and 4 of Swords. So, this becomes number 44. So, I suggest, pakitignan po ninyo ang ibig sabihin ng number 44 sa numerology and angel numbers. I-google po ninyo yan kung anong number meaning ng number 44 for more guidance. Okay? So, this is rest. So, siguro pagod na kayo. Maaaring pagod na kayo sa mga tao sa paligid ninyo, na maaaring puro na lang negative energy ang hatid sa inyo. So, pagod na kayong sa mga marites, sa mga marisol. Maaaring pagod na kayo makisama sa mga tao na, alam mo yon, very self-centered lang. Yung mga ganon, walang respeto din. Mga ganon. Or maybe pagod na kayo physically because maybe you have too much on your plate. Diba? Marami kayong ginagawa, marami kayong trabaho, obligation, responsibilidad, or maybe pagod na ang puso ninyo. Diba? So, depende sa inyong sitwasyon. This is asking you to rest, asking you to relax, asking you to do some self-care. Okay? So, what else? We have the Lovers. Ayan. So, Lovers is a decision making, na kinakaharap ninyo, at maaring yung decision na yan is related, to your relationship. Pwede kasi ng iba sa inyo rito, baka nasa current relationship kayo and maybe merong pag-uusap dito of leveling up your commitment with your person. So, that is something that you need to decide. Diba? Kailangan mong pag-desisyon yan, pag-isipan. Pwede rin na single pa ang iba sa inyo rito, and yung singlehood na yan, baka maputol na kasi baka merong nandidigo sa'yo, merong tinidate kayo, at baka seryoso ka na masyado ng nanliligo sa'yo or nang dinidate mo, at baka gusto nang maging formal or official na maging kayo. So, that is also something that you need to think about. Kung handa na nga ba kayo? Yung mga ganun ba? So, yeah, but before you make a decision, make sure na pag-isipan ninyong mabuti ang inyong magiging desisyon. Okay? Para in the end, hindi ninyo pagsisisihan. Okay? So, what else? We have 4. Another 4. Wow. So, 444 na to. 444. Okay? Leo? So, dalawa ng titignan po ninyo. I-google po ninyo yan. Number 44 at angel number 444. Okay? So, this is celebration.
Ayan. So, maganda kasi merong mga selebrasyon dito na magaganap. Baka ang iba sa inyo, since katabi niya si lovers, baka meron na nga ditong papasok sa bagong laban romantic relationship and you're going to celebrate that. Or baka ang iba sa inyo mag-aasawa na magpapakasal na. No? Kaya you're going to celebrate that. Na maaaring meron ditong reunion, merong pagtitipon ng pamilya at mga kaibigan dahil sa kasalang magaganap. No? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.